Pagkatapos mag-ayos ni Franco sa kanyang bag, lumabas na siya ng kwarto at nagpaalam sa kanyang asawa. Nakita siya nitong bihis na. "Mahal, alis na ako. Ingat kayo rito ah." Lumapit sa kanya ang babae at inayos ang kwelyo niya. "Talaga bang tutuloy ka kahit may paparating na bagyo? Baka bigla kang abutan ng malakas na ulan sa biyahe mo," sabi sa kanya ni Lani. Binalita na kagabi na ngayong araw daw darating ang super typhoon. Isa raw ito sa mga pinaghahandaan dahil hindi daw biro ang lakas na dadalhin nito. Katunayan nga, ngayong umaga pa lang ay makulimlim na agad ang langit at may kaunti na ring pag-ambon. Kahit sinabi sa balita na baka tanghali o hapon daw ang eksaktong pagdating ng bagyo. Kailangan talaga, mahal. Alam mo naman ang sitwasyon ni Nanay Marta doon. Mag-isa lang siya sa bahay namin sa Pampanga, kaya medyo delikado siya. Tayo, meron naman tayong maayos na bahay dito kaya wala tayong poproblemahin sa bagyo. Kailangan muna ng makakasama ni Nanay ngayon habang masama ang panahon. Uuwi rin naman ako agad kapag medyo okay na. Sige. Mag-ingat ka na lang at mag-text ka na lang din kapag nakarating ka na, ha? Sige, mahal. Maraming salamat. Hinalikan niya sa noo si Lani. Pagkatapos ay nagpaalam na rin siya sa anak nila. At di nagtagal, lumabas na nga siya ng bahay. Kahit may namumuunang pag-ulan, hindi pa rin nagpaawat si Franco sa kanyang pupuntahan. Lihim pa siyang napapangiti habang nakasakay na sa bus. Sa katunayan, hindi naman talaga siya uuwi sa bahay nila sa probinsya para samahan ang kanyang ina. Kahit wala itong kasama, kayang-kaya nitong mabuhay doon kahit gaano pa kasama ang panahon. Lumaking independent ang ina niya at kahit may edad na ito ay sanay itong sa mga survival na sitwasyon. Ang talagang destinasyon niya ngayon ay ang bahay ng kabit niya sa Bulacan. Si Rose. Ito ang talagang pupuntahan niya. Ginamit lang niya na dahilan ng ina para madaling mapapayag ang asawa sa gagawing pag-alis kahit may paparating na bagyo. At dahil inaasahan ng babae na hindi siya makakauwi agad gawa ng paparating na sama ng panahon, magkakaroon sila ng mahaba-habang oras ni Rose sa sarili nitong bahay. Mas makakasama at makakabimbangan niya ito ng matagal doon. Tuwang-tuwa pa si Franco sa sarili habang iniisip yun. Napaikot nga niya ang asawa sa kanyang plano. Ngayon habang bumabagyo, aakalain nitong nasa Pampanga siya at nagbabantay sa ina niyang matanda. Pero ang totoo, nasa bahay lang siya ng kabit niya at doon nagpapakasarap sa malamig na panahon ng tag-ulan. Wala na rin naman siyang dapat ipag-alala na baka matuklasan ni Lani na wala talaga siya sa Pampanga. Dahil una sa lahat, walang cellphone ng ina niya. Hindi ito marunong gumamit ng gadget. Kaya wala ring paraan para magkausap pa ang dalawa. Isa pa, masyado ring abala si Lani sa mismong bahay nila. Bukod sa kanilang anak na 15 taong gulang pa lamang, marami rin itong mga online business na pinagkakaabalahan. Kaya siguradong wala na rin itong panahon para tumawag pa sa probinsya. Kung may tatawagan man ito, siya na yun at hindi ang mismong ina niya. Ang galing talaga ng plano niya. Sobrang bilib na siya sa sarili niya. Naging mabilis lang ang biyahe dahil mahina pa lang ang ulan. Tanghali pa lang nang makarating na siya sa bahay ni Rose. Sa pinto pa lang, hinalikan na agad niya ito. Tuwang-tuwa ang babae sa kanya. "Salamat, Egg Pie, sa pagtupad sa promise mo," sabi pa nito sa malambing na tinig. Egg pie ang call sign nila dahil yun ang paboritong pagkain ng babae. Katunayan nga,
Isang buong egg pie na binili niya kanina sa bayan ang dala niyang pasalubong dito. Lalong natuwa ang babae at muling yumakap sa kanya. Thank you, egg pie ko. Tara, kainin na natin ito sa kusina. Habang magkasalo sila sa lamesa, doon palang tuluyang pumatak ang malakas na ulan. May kasama din itong napakalakas na hangin na halos magpagalaw sa mga yero. Bumabagyo na nga. Sobrang lakas nga nito. Egg pie, sure ka ba na hindi ka mahuhuli ng asawa mo sa ginawa mong yan? Paninigurado ni Rose sa kanya. Sure na sure ako, egg pie. Alam mo naman na gaya rito sa Bulacan. Lubugin din ng tubig yung lugar namin sa Pampanga. Kaya iisipin niya na lagi kaming mawawalan ng signal doon. Lagi naman talagang walang signal doon kapag may bagyo eh. Kaya hindi rin yun siguradong tatawag lagi. At kung tumawag man, wala ring problema. Hindi naman niya malalaman na nasa ibang lugar ako eh. Confident pa niyang sagot dito. Eh paano naman yung nanay mo doon sa Pampanga? Magiging okay lang din ba siya roon? Hindi ba sila nagkakausap ni Lani? Egg pie, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi nga marunong mag-cellphone ng nanay ko. Kaya walang paraan para magkausap silang dalawa. Eh paano kung doon siya tumawag sa mga kapitbahay niyo sa Pampanga? Tapos doon siya magtanong sa'yo, pati sa nanay mo. Malabong mangyari yun. Wala namang kaklose ang asawa ko sa mga kapitbahay namin doon eh. Hindi nga siya gaanong nakikihalubilo doon dahil hindi siya marunong magkapampangan. Basta safe na tayong dalawa rito. Walang makakaalam nito. Salamat talaga ha. Hanggang kailan ka pala rito, egg pie? Siyempre hanggat may bagyo. Eh alam mo naman kung gaano katagal mawala ang bagyo, di ba? Minsan inaabot ng ilang linggo yan, lalo na ang pagbaha. Kaya asahan mong ilang linggo rin ang itatagal ko rito. Magiging mahaba-haba ang pagsasama natin. Thank you talaga, egg pie. I love you. Namula ang pisngi ng babae sa kilig. I love you too, egg pie ko. Mamaya na natin simulan ha. Hintayin muna nating lumamig ng sobra ang paligid para mas masarap. Sabi pa niya sa babae na lalong nagpalakas ng tawa nito. Aba, syempre naman. Sige, egg pie, kain ka muna dyan. Tamang-tama lang pala itong tinola na niluto ko para sa ulan. Ano, masarap ba? Nako, egg pie, sobrang sarap. Kuhang-kuha mo yung anghang na gusto ko sa isang sabaw. Ganito ang gusto ko sa tinola, nilaga at mga sinigang. Yung may konting anghang para may sipa. Nako, thank you ulit, egg pie. Sige, magpakabusog ka dyan ha, para marami kang enerhiya mamaya. Ikaw, ayaw mo bang kumain? Eh, tapos na ako kanina eh. Nauna na akong kumain kasi sobrang gutom ko na talaga. Lalo't hindi ako nag-almusal kanina dahil maaga akong kumilos dito sa bahay para maiangat yung ibang mga gamit. Para handa din ako kung sakaling tumaas na ang baha. O sige, yang egg pie na lang muna ang kainin mo. Siyempre naman. Thank you ulit dito, egg pie ko. Pagkalipas ng isang araw, patuloy na umatake ang napakalakas na bagyo. Marami ng mga lugar ang naapektuhan, kabilang na ang Central Luzon, kung nasaan ang Bulacan at Pampanga. Dahil hindi makalabas ng bahay, walang ibang ginawa si Lani kundi manood na lang ng balita sa kanyang cellphone. Lagi siyang nakasubaybay sa live broadcast ng network na sinusubaybayan. Tuwing sinusubukan naman niyang tawagan si Franco, laging out of coverage ang cellphone nito. Marahil ay wala sigurong signal ang lalaki.
Dahil isa pa naman ang Pampanga ngayon sa pinakaapektado ng bagyo. At batid din naman niya kung gaano katindi ang baha sa lugar ng lalaki doon. Kaya nga napilitan na silang dito lumipat sa Maynila para hindi na nila maranasan ang malawakang pagbaha. Dito sa kanilang lugar, walang nagiging baha kahit gaano pa kalakas ang bagyo. Hindi rin napuputulan ng kuryente kung maputol man. Kadalasan ay nagtatagal lamang ng ilang minuto bago magbukas muli. Hindi tulad doon sa probinsya na isa sa pinakamatinding kalaban nila ay ang brownout. Madalas nga kahit walang bagyo ay bigla pa rin nagba-brownout. At usong-uso yung mga announcement ng barangay na mawawalan daw ng ilaw sa ganitong kahabang oras o araw. Kaya pinaghahanda ang lahat. Dahil doon, ayaw na niyang bumalik at tumira muli sa probinsya. Mas gusto na niya rito sa Maynila. Walang brownout, walang baha, at higit sa lahat, hindi napuputulan ng signal. Kaya nga kahit sobrang lakas ng bagyo, ang sarap pa rin ng buhay niya doon kasama ang anak nila. Nakakapag-Netflix pa nga si Jeremy, ang kanilang uniko iho. Ito naman ang nagsisilbing libangan ng bata habang suspendido ang klase nito. Samantala, sobrang sarap din ng buhay ni na Franco at Rose doon kahit brownout at walang signal. Buong maghapon silang magkapatong. Nakakailang rounds na nga sila magmula pa noong isang araw. Hay grabe, lupaypay ako doon ah. Hanggang ngayon masakit pa rin, pero enjoy naman. Salamat sa napakagandang performance, egg pie ko. Bati sa kanya ni Rose habang nagpapahinga sila sa kama. Kahit walang kuryente ay nakakumot sila dahil sobrang lamig dulot ng napakalakas na bagyo. Salamat din sa'yo, egg pie ko. Yan na ata ang pinakamasarap na natikman ko. Mas masarap pa sa asawa ko. Namula sa tuwa ang babae. Seryoso ba yan? Sa tingin mo makakarami ba tayo kung hindi? Basta iba talaga yung taglay mong sarap. Nung kami nga ng asawa ko, nakakailan lang kami bago ako nagsawa. Pero sa'yo, hanggang ngayon parang sabik na sabik pa rin ako. Salamat, egg pie ko. Ito na yata ang pinakamasayang bagyo na dumating sa buhay ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang bagyo na ito. Ang bagyo na naging dahilan para magkasama tayo ng matagal gaya nito. Tumagilid ng higa ang babae at humawak sa dibdib niya. Alam mo, egg pie, hindi mo kailangang sabihin yan. Dahil oras na maging opisyal na tayong dalawa. Araw-araw na nating makakasama ang isa't isa. May bagyo man o wala. Talaga ba? Eh kailan naman mangyayari yan? May balak ka bang hiwalayan ng asawa mo? May naiisip akong paraan kung paano kami magkakahiwalay. Pero hindi pa ngayon. Kailangan ko munang magpalipas ng ilan pang mga taon para mas tumaas yung success rate nun. Ang tanong, kaya mo bang maghintay ng ganoon katagal? Siyempre naman, egg pie. Kayang-kaya. Ang totoo nga niyan, hindi ko na ine-expect na hihiwalayan mo pa siya para sa akin eh. Tanggap ko na kasi noong una na pangalawa at temporary lang talaga ako. At willing din naman akong bumitaw kung sakaling ayaw mo na at gusto mo nang tumino. Pero kung seryoso ka sa sinasabi mo na balak mo siyang hiwalayan para lang sa akin, aba di mas maganda. Mas good news yun. Mas matatanggap ko yun, egg pie. Sobrang salamat talaga ah. Pinaiyak mo naman ako. Naiyak nga sa sobrang tuwa si Rose sa mga sinabi niya. At dahil doon, nauwi na naman sa mainit na tagpo ang dalawa. Sa sumunod na mga araw,
Nagsimula nang makapasok ang baha sa bahay ni Rose. Kaya naman nagtulungan sila ni Franco na iangat ang iba pang mga gamit at ayusin ang kanilang magiging higaan sa gabi. Sa mga oras na yon biglang nagkasignal at nagkataon na tumatawag din si Lani. Kaya wala nang nagawa si Franco kundi sagutin ito. "Hello, mahal?" "O mahal, kumusta na? Sobrang na-miss kita. Ngayon lang siguro nagka-signal dyan, no? Kasi noong mga nakaraang araw pa ako tumatawag eh." "Ay oo nga eh. Wala talaga kaming ka-signal-signal dito, mahal. Tapos wala pang kuryente. Kaya hindi ko rin masyado ginagalaw itong cellphone ko para hindi malobat agad. Kailangan magtipid." "Oo, alam ko. Buti na lang natsyempohan kita ngayon. Well, gusto ko lang naman mangamusta. At least alam kong okay ka na ngayon." "Sige mahal, ikamusta mo na lang din ako kay Nanay Marta ah." "Aba syempre naman mahal. Salamat din. At I love you." "I love you too." Nakahinga ng maluwag si Franco at napangiti. At least ay nagkausap na silang muli ng asawa. Kaya siguradong hindi na muli mangungulit ito. Wala nang magiging istorbo sa kanilang dalawa ni Rose ngayon. Abala muli si Lani sa panunood ng balita sa kanyang cellphone ng gabing yon. Sa balita, biglang nabanggit ang mismong lugar ni na Franco sa Pampanga. Ipinapakita roon kung ano ang kalagayan ng lugar at may ilang residente rin na kinuhanan ng interview. Nagulat pa siya dahil biglang ipinakita si Nanay Marta sa interview. Halatang nakaangat pa naman ang kamera sa bintana para lang makuhanan ito. Oh my God! Si Nanay Marta? Na-interview sa TV. Diyos ko po, ang galing. Artista na si Nanay. Tuwang-tuwa si Lani sa napanood. Agad niyang tinawagan ng asawa para batiin ang nanay nito. Pero dahil wala na naman itong signal, napilitan siyang tumawag sa iba. Sinubukan niyang tawagan ng numero ng isang kakilala doon na si Marites. Ang napakabait at napakagandang manicurista sa naturang lugar. Wala siyang kakilala sa probinsya ng asawa, maliban lang kay Marites. Nang minsan kasing magpamanicure siya rito ay naibigay nito ang number nito sa kanya para makatawag siyang muli kung nais niyang magpalinis ulit ng kuko. Buti na lang ay naisave pa niya ang number nito. Agad din namang sumagot ang babae sa tawag niya. "Hello? Hello Marites. Ako ito si Lani, asawa ni Franco." "Ay Lani, ikaw pala yan. Oh, buti at napatawag ka. Kamusta na kayo dyan sa Maynila?" "Eto, okay naman. Nga pala, napanood mo ba yung balita kanina? Grabe pinakita si Nanay Marta." "Ay oo nga eh. Napanood nga namin dito. Nandito nga ako sa harap ng bahay nila. Napalabas kasi kami ng bahay dahil sa gulat at tuwa. Eto nga at kababati ko pa lang kay Nanay Marta. Tuwang-tuwa nga rin siya eh." "Talaga? Asan siya ngayon? Pwedeng makausap?" "Ah sige, teka lang." Makalipas ang ilang sandali, narinig na niya ang boses ng matanda. Agad niya itong binati doon at sobrang laki rin ng tuwa ng matanda. Hindi daw ito makapaniwala na magkakaroon pa ito ng pagkakataong mapanood sa TV. "Nay, artista na kayo ah. Sana wag niyo kami kalimutan." "Grabe ka sa akin. Salamat Lani. Grabe ang dami rin ngayong tao sa harap ng bahay ko. Kahit ang taas-taas ng baha, lumusob pa rin talaga sila para lang batiin ako. Napalabas din tuloy ako ng hindi oras. Heto nga at nakabota lang ako oh." "Nga pala Nay, asan na si Franco? Pwedeng pakausap sa kanya?" "Ha? Si Franco?
Hindi ba't kasama mo? Anong kasama? Di ba po nariyan siya? Anong nandito? Wala si Franco dito. Nagsimulang magtaka si Lani. Ano po? Paanong wala? Noong nakaraang linggo po kasi umalis siya rito. Umuwi daw siya dyan sa Pampanga dahil nais niya raw kayong samahan. Nag-aalala kasi siya sa inyo. Dahil mag-isa lang kayo dyan tapos may darating na bagyo. Kaya siya umuwi. Ano? Umuwi pala siya. Bakit hindi ko alam? Wala siya rito. Wala akong kasama dito, iha. At wala rin siyang nababanggit sa akin na uuwi siya. Kahit nga sa mga kapitbahay namin dito wala namang nagsabi sa akin na nandito siya . Ano? Hindi makapaniwala si Lani. Kung ganun, nasaan po kaya ang asawa ko? Bakit ang sabi niya nariyan daw siya ngayon sa inyo? Nakausap ko pa nga noong isang araw . Lagi nga raw kayong walang signal dyan kaya hindi nakakarating ang mga tawag ko. Hay nako, hindi ko alam kung nasaan ang asawa mo. Sigurado ka bang nagpunta dito? Wala talaga . Hindi na nakasagot si Lani. Naghalo na ang mga emosyon sa kanyang dibdib. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, nagkaroon muli ng signal si Franco. Nakita niyang tumatawag na naman ulit si Lani. Masaya niya itong sinagot habang nakapatong pa sa kanya si Rose. Hello, mahal? Hindi niya mapigilang mapaungol dahil sa ginagawa nila ni Rose. Hoy, nasaan ka ba? Bakit sabi ni Nanay Marta wala ka naman pala sa Pampanga? Napatayo ng hindi oras si Franco. Gulat na gulat. Napahinto din tuloy si Rose. Ha? Ano? Ano bang sinasabi mo, mahal? Nakausap ko kagabi si Nanay. Ang sabi niya wala ka naman daw doon at never ka naman daw pumunta. Teka, paano naman kayo nagkausap? Na-interview kasi siya at napanood namin kagabi sa balita. Buti na lang naalala ko na may number pala rito yung kakilala nyo dyan, na si Aling Marites. Kaya sa kanya ako tumawag para makausap si Nanay. Walang hiya ka. Nasaan ka ba? Sa sobrang takot at kaba, hindi na nakasagot si Franco. Buti na lang naputol muli ang signal ng kanyang cellphone kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para makalusot. Pero hanggang kailan naman kaya? Lalo na ngayong booking na siya. Pati si Rose ay hindi makapaniwala nang ibalita na niya rito ang nangyari. Patay na ako nito sa asawa ko. Ano kayang sasabihin ko sa kanya? Hinagod ni Rose ang kanyang likod. Kung umuwi ka na kaya, para hindi na mag-alala yun sa'yo. Sapat na sa akin na nakasama kita rito ng isang linggo. Paano naman ako makakauwi? Sobrang taas na ng tubig sa labas nyo. Hanggang dibdib na. Sa tingin mo may bumabiyahe bang mga bus ngayon pa uwi sa amin? Pati si Rose ay nanlumo na rin. Dahil dito pinatay na muna ni Franco ang cellphone. Hanggang sa pagsapit ng gabi. Nag-iisip sila ni Rose ng palusot kung paano niya ipapaliwanag sa asawa ang lahat. Sa kakaisip nila, hindi na nila namalayan ng mga nilalang na lumalangoy sa tubig at pumapalibot ngayon sa loob ng bahay nila. Habang magkaharap silang dalawa sa lamesa, bigla na lang may humablot sa paa ni Rose. Natumba ito sa tubig at nagwala. Sinubukan itong tulungan ni Franco, pero di nagtagal ay may humablot din sa paa niya. Pareho na silang nasa tubig ngayon at nagwawala. Ilang sandali pa, nagulat silang pareho nang gumapang sa kanilang harapan ng kakaibang mga pugita. Mga pugita na itim ang katawan. Mabalasik ang itsura at singlaki ng bola ang ulo. Pula rin ang mata ng mga ito at may matutulis na pangil sa bawat mga galamay.
Biglang nagbuga ng itim na likido ang mga pugita. Nawalan sila ng paningin dahil dito. Hindi na nila nakita ang sumunod na nangyari sa kanila. Sobrang naging mabilis ang mga pangyayari. Hindi na halos makilala sina Franco at Rose sa tindi ng pagkakalapa sa kanila. Nagawa silang balatan ng buhay ng mga pugitang ito at kinain na rin pati ang mga lamang loob nila sa katawan. Nang lisanin ng mga pugita ang katawan nila, pareho na silang walang buhay at lumulutang sa tubig sa loob ng bahay. Nang gabing yun, kumalat sa buong bayan ang nakaririnding sigaw ng mga tao sa bawat kabahayan. Kinabukasan, marami ang nagulat sa biglaang pagkamatay ng maraming residente sa kanilang lugar. Lahat sila natagpo ang wala ng buhay habang lumulutang ang putol-putol nilang katawan sa tubig. Lahat din ng biktima ay pawang walang balat, parang binalatan ng buhay. Lingid sa kanilang kaalaman dahil sa labis na pagtaas ng tubig sa ilog, napadpad na rin dito ang mga halimaw na pugitang ito na naninirahan lamang noon sa kailaliman. Dahil sa bagyo, nagambala sila at napilitang lumutang sa ibabaw. At dahil sa sobrang taas ng tubig, nakarating na rin sila sa mga kabahayan at isa-isang umatake sa bawat tao na makita nila. Kaya naman ng araw na yon, sa Bulacan naman nagpunta ang mga TV reporter para gumawa ng ulat tungkol sa biglaang pagkalat at paglitaw ng mga pugitang halimaw sa gitna ng malawak na baha. Dahil din dito, mukhang hindi na makakauwi si Franco sa pamilya. Dahil walang kaalam-alam ang lahat na isa rin siya sa mga naging biktima. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana nagustuhan po ninyo ang kwento natin ngayong araw. Para sa mas marami pa pong fiction horror stories, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator. Kita-kits po sa mga susunod na kwento. Maraming salamat.